pinaghahandaan na ang posibleng pagdaloy ng lahar mula sa Bulkang Kanlaon dahil sa patuloy na pagulan. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Wala na. Sibuyas, carrots. Wala na, goal. Siguro, wala pa'y klaro. Wala pa'y fix nga. Adlaw. 7 araw pa lang nananatili sa mga evacuation center ang ilang residente ng Canlaon City dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Pero umaaray na ang mga ito. Ang kanilang kabuhayan kasi pinatay na ng epekto ng bulkan. Si Virginia, i-harvest na sana ang kanilang mga pananim na sibuyas at carrots. Pero dahil sabo mula sa bulkan, di na ito mapapakinabangan. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng bakwit. Bukod kasi sa mga nakatira sa 4-kilometer permanent danger zone na nauna ng pinalikas, ipinag-utos na rin ng lokal na pamahalaan ng Canlaon City ang evacuation sa mga residenteng nakatira sa low-lying areas. Simula kasi nitong nakaraang araw ay wala ng patid ang buhos ng ulan dito sa Canlaon. Sabi ni Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas, mahigit 200 pamilya na ang inililikas. Katumbas ito ng halos 700 residente. Partikular na inirereklamo ng mga bakwit ang masangsang na amoy mula sa binubugang asupre ng bulkan. Nauna nang nagpaalala ang FIBOC sa publiko na nakatira malapit sa Bulkang Kanlaon na hanggat maaari ay limitahan ng outdoor activities. Ito ay dahil sa pagkalat ng volcanic fog dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Sa abiso ng FIBOC, kanilang sinabi na kung hindi maiwasang lumabas, ay gumamit ng N95 face mask. Uminom ng maraming tubig para mabawasan ang throat irritation or constriction. Tuloy din ang pamamahagi ng tulong pinansyal ng LGU Canlaon sa mga apektadong residente. Sabi ni Cardenas, 500 piso ang natatanggap ng bawat bakwit na maedad 18 pataas. Bukod sa financial assistance, namahagi na rin ng bigas at iba pang pangangailangan ang lokal na pamahalaan ng Canlaon. Bukod sa bulkan, pinaghahandaan na rin ng LGU ang epekto ng walang tigil na buhos ng ulan lalo pat nariyan ang posibilidad na magkaroon ng lahar flow at baha. Our threat again are those people living beside the river banks. There might be a threat that those families or those inhabitants will also be affected if in the event that the river banks were overflow. Ang ilang residente, aminadong takot sa panganib ng bulkan pero kung sila ang tatanungin, ay mas gusto daw nila na umuwi sa kanilang tahanan. Nalangan eh. Mayroon man good me dito, God. Mayroon man naman kumintam kung naami sa mua. Kaya tungod lang kay among bukid namatay mga kahoy tungod sa abo. Na ang kuan ni Mayor nga kinang mandatory ang bakwit kay basi magsige og linog mubungkag ang bukid matamukan mi. The capacity of our rescuers through LDRIM is also being tested. Tested by time, tested on how we are going to anticipate and how to project as to the areas of responsibilities that are accident-prone area, so we need to identify those and give an early warning and early evacuation if necessary. Mula dito sa Canlaon City, Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.